Magandang araw mga boss, no? Meron tayong, ano nito? Matatawag ba natin itong back job kasi isang taon na bago natin na-repair. So, panel issue to Samsung 32 inches, maliit lang, no? Smart TV. So, ang ginawa natin dati, kinat po natin yung kanyang mga CQB lines sa side na ito. Yan. Ito yung ginawa natin dati. Yan. CQB niya, pinagpuputol natin, tapos yung kanyang papasok sa may source scope na linya is pinadugtong natin, tapos kinabit natin sa ground gamit tayo ng 1K resistor. So ngayon naman, bumalik yung problema, ganoon pa rin, dim display. Okay yung backlight, pero walang pictures, walang voltahe na lumalabas dito, lalo na dito sa may B1, no? So sinik natin ulit ng resistance reading. Meron tayong nakasukat dito sa kabilang side na naman, yung kanyang CKB2, CKBB2, tawag doon, yung kanyang ito yung kanyang CKB1, ito yung CKB2, tapos pares niya CKBB2. Ito naman yung nagkakaroon ng leak resistance. So yung CKB1 at saka CKBB1 normal. So nung makat natin dito, pinutol na natin yung kanyang CKB2. Ito yung CKB2 niya CKB2, tapos ito naman yung CKBB2 pares niya. So kita nyo naman dahil meron na tayong cutting na nakikita nyo ba? Kita ba sa camera? Yan, meron na tayong cutting dyan. So putol na po yung linya na yan. So nung na-test natin, nagka-display siya ulit. So ito, tingnan nyo nga. So dito sa kabila side, wala nang CKB dito kasi pinapuputol na po natin, no? So dito naman, yung CKB2 at saka CKB2 wala na rin. Tingnan natin. So meron naman siyang display, oh. Yan. Nagka-display siya pero wait. Tikpan malaglag yung cellphone natin. Naka-display siya pero ang kanyang problema, meron siyang parang iba yung kanyang display, no? Ito yun. Malaki yung fine lines, tapos parang kung sa CRT natin pag-usapan, CRT TV, parang may problema sa kanyang convergence, di ba? May kulay yung kanyang letra. So ito siguro yung resulta dahil wala ng CKB2 at saka CKBB2 na nakapasok sa panel, no? So ang pwede nating gawin dito, wala pa kasi tayong gagawin pa natin yung ating short killer. Ewan ko lang kung pwede pa ba ito sa short killer natin. Short killer kasi kabilaan na yung problema So dito try natin hanapin yung CKB2 dito, yung CKB2 at saka CKBB2 na linya, kung okay pa ba. Kasi dati, kung sakaling kalimutan ka na kasi yung yung problema dito CKB ba, CKB1 ba or CKB2. So sana okay yung CKB2 nito at saka pares yung CKB2. Sana yung CKB1 lang yung may problema. Kasi pwede pa natin itong i-recover basta meron lang tayong CKB2 at CKBB2 na makapasok sa may panel natin. So pagkapag same side, CKB2 dito tapos CKB2 din dito, negative na yan. So try natin ibang option, siguro short killer. Gagawin pa natin yung short killer natin dito, no? And ito, tatanggalin ko lang muna to, tapos check natin kung anong linya nagkaroon ng problema dito, nagkakaroon ng leak, yung CKB1 ba or CKB2. So troubleshoot na natin. So ito, continue po tayo, no? Ito na po yung ginawa natin dito. So okay pa lang yung dito sa my side na to, no? Okay yung kanyang CKB2, CKBB2. Ang nagkakaroon ng problema dito sa side is yung CKB1 at CKBB2. So ang ginawa natin is kinonect natin ulit yung CKB2 niya. Nakakonekta na po yun, hinang lang yung gamit natin. Yan. Ito, nahinang na po yung gamit natin. Naibalik na po natin yung linya ng CKB2 at saka CKBB2. Tama ba tayo? Yan. Ito yung CKB1 CKB2, CKB2, nakakonekta na po yan. Tapos itong CKB1 and kanyang CKBB1. Wait, kasi na yan, tutuloy ako. CKBB1. Ito. CKB1, CKBB1. Yan po nakahang yan. Tapos meron po tayong kanabit natin yan sa to ground. Ayan, naputo lang. Babalik lang natin yan mamaya. Then dito naman sa kabilang side, ang nakakonect dito is yung kanyang
CKB1, CKB1, and yung na-cut natin is yung CKB2 and CKB-B2. So ito namang papasok sa my cup na CKB2, CKB-B2 natin. Yan, nirekta lang po natin sa my ground. So nirekta lang naman natin sa my ground yan. And ito, ibabalik ko lang to. Tapos ito, ibabalik lang natin tong CKB-B2 natin na yung papasok sa my source cup. Kakabit po natin yan sa may 1K resistor dito. So pabalik ko lang, tapos final testing tayo, no. So ito, nabalik na po natin yan. And ayun, nahihinang na po natin yung CKB-B2 yung papasok sa my source cup papuntang 1K resistor, no. Ayan, so ito po yung kanyang resulta, no. Naka-display naman siya, pero ayaw talagang kuminis yung kanyang screen. Ayan, labas yung logo ng Smart. Hindi talaga natin mapalinis yung kanyang screen. So ang susubukan natin gawin dito is pag nagawa natin yung ating short killer, try natin yung short killer kung uubra pa ba, no. Ayan, naka-display naman siya. Ayan, pero yung kanyang error na display na parang may kulay dun sa kanyang letra ay hindi talaga matanggal. So susubrahan lang natin to kasi kabilaan na yung problema ng panel, and medyo negative na rin to sa warranty kung tatagal pa ba, no. So titestin lang natin na matagal, tapos paalam natin sa mayari kung ano nangyari. Then siguro check up lang yung charge natin dito kasi hindi naman talaga natin na pa-display ng maayos, no. Ayan, so hanggang dito lang yung video natin mga paps. Sana kahit pa paano may napaka-interesting ginawa ngayon, no. Make a view as always, and this is your service Ryan Crusade Tech. See you in our next video. Bye bye.